Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang mo na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's video, sa politics tayo guys. Dating Pangulong Rudy Roa Duterte, magiging new face ng oposisyon para maghiganti kanyang anak nitong si Inday Sara. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. So basahin muna natin yung politics.com o yung Politico. So the Duterte pivot, will Rodi emerge as the new opposition leader? Former President Duterte appears to making a strategic move to position himself new face of opposition according to political analyst Ronald Llamas. Yan guys, yan ang kinumento ng isang political analyst na siya na nga ba talaga magiging bagong oposisyon. Actually guys, napansin naman na natin yan, di ba? Kung maalala nyo ako, ito naalala ko to guys. Nung May 2021, 1 year before yung election, tinanong siya ng media, di ba? Na makikipag-alyansa ka ba? Kaya kay Marcos, sabi niya. Anong sabi ni Duterte? No, sabi niya. Dahil nandyan si Marcos. Sabi niya, weak leader siya, may bagahe siya, at nagkukokaine pa. Yan nagsabi niya, malino na sinabi yan guys. Pero fast forward, after almost 1 year, nung mag-umpisa na yung nag-file na sila ng COC, at nalaman natin na itong anak niyang si Sara ay nakipag-tandem sa Unity na tinatawag nila kay BBM, di ba? So simula nun guys, nung nakipag-tandem na siya, itong si Pangulong Duterte dati, naging tahimik na lang siya. At nung medyo malapit-lapit na yung election, May 2022, inahanapan sa ngayon ng i-endorse, di ba? Ang dami naghihintay sa kanya kasi noong time na yon, talagang very popular siya, di ba? Mataas yung rating, talagang maraming bilib sa kanya dahil nga kakaiba siya, di ba? Akala ng tao yung pagkakaiba niya talagang malakas yung paninindigan niya. Pero yun na nga, nung palapit ng palapit, even yung kanya mismo sariling partido ng PDP, naghihintay. Mag-endorse ka na para alam na namin kasi nisusuportahan nun. Di ba? Nauna si Bongo, tapos nag-withdraw si Bongo. So, nung wala na si Bongo, naghihintay na lahat ng supporter. Kaya nga napunta dyan guys sila, sila Banat Bay, di ba? Napunta kay Yorme. Yung iba naman, napunta kay BBM. So, nahati rin yung supporter ni Duterte. Kasi nga, wala siyang ine-endorse. Kasi ang ano ko lang dito kay Duterte, di ba? Kung mahal mo talaga yung bayan mo, at alam mo yung mga tumatakbo, guys, ito personal na opinion ko lang. Kung alam mo kung sino yung makakatulong at hindi makakatulong, dapat nagsalita siya o nag-endorse siya, yung pinaka-the best, di ba? Lahat naghihintay kung sino yung tataas ng kamay kasi importante yun guys, nung panahon na yun eh. Pero nangyari, wala siyang in-endorse. Kahit nagsalita siya na si BBM weak leader, di ba? Nandiyan si Lenny, si Isko, si Lacson, wala siyang in-endorse. Bakit? Kasi nandiyan yung anak niya. Kumbaga, family interest yun eh. Hindi niya pwedeng sakripisyo ang bayan para sa kanyang anak. Di ba? Kasi nakita natin yan. Dapat sana, kung talagang para sa bayan siya, kahit alam niyang anak niya, ang anak naman niya, vice president lang naman para tinakbo. Pwede naman siya mag-endorse ng presidente, di ba? Kahit nandyan si Marcos, kung hindi siya yung in-endorse. Ang problema, wala na, nahimik siya. So, yun, nagkataon nga na nanalo sila at nagkataon din ngayon nung pumutok na yung balitang confidential fund na hindi na pinagbigyan ng kanyang anak at nasita ng nasita dahil nga dun sa 125 million na patuloy na tinatago at hindi pinapaliwanag sa taong bayan na 11 days lang ginastos. Doon lang nagsimula ang lahat. So, pagkatapos nun, humihingi siya ng proposed budget ngayong 2024 na 650 million ang kanyang hinihinging confidential fund. Subalit, tinanggal ng Kongreso dahil nangangailangan nga yung Philippine Coast Guard, yung Navy natin, yung AFP o yung may kaugnayan sa national security. Yun.
Pumutok na ang bulkan Duterte guys. Pumutok na. Nagsimula na siya magdada ng magdada. Na-interview na siya sa SMNI. Inaraw-araw na niya. Parang naalala niyo, di ba, nung pandemic, di ba? Kada gabi, nagsasalita siya ng para sa bayan, di ba? State of the nation lagi siya. Di ba? So, yun na nga, nagsasalita siya hanggang sa nakaaway niya si speaker. Sabi niya kay speaker, ikaw, gusto mo lang tumakbo bilang presidente, sabi niya. Yung gusto mo tumakbo, pa-audit ka. Yan nga yung matindi sabi niya, di ba? Pa-audit ka at yung libro ng buong kongreso, ibuksan natin, sabi niya. Di ba? Kahit ang pamilya ko ibubuksan, hanggang ngayon naman, hindi niya pinabubuksan. Dapat nag-volunteer siya, di ba? So, yun na nga. Tapos, sumabat na sila Harry Roque, Panelo, mga DDS vloggers, lahat na sila. Ang kauli-uli nga ito si Pulong. Sinasabi niya, huwag kayong magbalat sibuyas, sabi niya. Kasi nga, dinimanda na nga si Digong ng Makabayan Black eh. Particularly itong si Franz Castro. Dahil nga dun sa pagbabanta niya, napapatayin si Franz Castro. At yun, napunta pa sana, isabit pa ni Trillanes sa ICC guys. Nakandaloko-loko na. At yun, hindi pa rin siya tumitigil. Hindi pa rin siya tumitigil. Kung mapansin nyo, talagang siya yung nagiging kritiko ngayon ni BBM. Kung mapansin nyo yan guys, yung mga nakalaban ni BBM, tahimik na. Si Leni Robredo, si Lacson, si Pacquiao, si Yorme. Lahat na tahimik na. Walang sinasabing hindi maganda kay BBM. At wala rin sinasabing maganda. Kasi nga, bilang respeto na ng isang presidente. Pero nakita natin ngayon, siya yung laging kumukontra. At nananawagan pa siya, di ba guys? Nananawagan pa siya na wag nang magbayad ng tax hanggat hindi daw binubuksan yung libro ng kongreso at lalo na itong si speaker. Di ba? So, yun ang nangyayari at panay yung patutsada niya. Di ba nagsalita na siya dati na yung 20 pesos ng bigas ano daw yan, parang daydreaming lang o nangangarap lang ng sinitong si BBM. Hindi man niya pinangalanan, pero yun ang sinabi niya guys. Di ba? So, makita mo talaga lumalabas siya na at siya na nga itong si Arroyo, di ba? Nung tinanggal siya sa pwesto dahil nga napapabalita na kinukudeta itong si Martin Romualdez bilang speaker, nung tinanggal niya, yun, nag-alboroto naman si Sara doon. Tinawag na tambaluslos. So nakita niyo guys, talagang Duterte ang lumalabas ngayon na magiging oposisyon. At hintayin natin sa 2025. Lalong lalabas yan guys. Ang Duterte na isa sa talagang maging oposisyon. Di ba? So, ang lakas ng loob na magsabi sa Kongreso, buksan yung libro, pa-audit kayo. Di ba? Kung hindi kayo pa-audit, mananawagan ako sa militar, sa mga fishermen, sa mga... Pero walang nakikinig sa kanya, guys. Lahat ng pinanawagan niya, walang nag-response ni isa. Walang tumugon. Kasi nga, wait na di ba? At saka, sila mismo, di ba? Yung SALE niya, hindi nila nilalabas hanggang ngayon. Nung hinamon siya ng Trillanes dati na buksan mo yung bank account mo, pumirma ka ng waiver para makita natin kung gaano kalaki yung pera mo. Hindi rin siya nag-sign ng waiver. Wala rin nangyari doon. Hanggang ngayon, salary niya guys, hindi pa rin makita-kita. Na nasa na transparent dyan, di ba? Parang nangyayari sa kanya, turo lang sa naturo, sarili niya, hindi niya maituro. O yung buong pamilya niya. At nag-iingay siya, di ba? Nag-iingay siya, lalo na, di ba? Concerned siya sa gera sa Ukraine, sa Russia, ngayon sa Gaza, sa Palestina, pero yung West Philippine Sea, tahimik siya, di ba? Binubuli na nga na tayo, nilaser cannon tayo, binangga na nga nung nakaraan, di ba? Winater cannon tayo. Nihan yun, wala kang marinig sa kanya, wala rin siyang concern, basta maka-China lang siya, di ba guys? So, yun ang sinasabi natin. So, ngayon, lumalabas talaga, mukhang siya na nga magiging oposisyon. At hindi lang siya, nakita naman natin mga DDS vloggers, di ba? Sila Maharlika, mga Banateros, sila Sasasot, lahat yan kumukonta ka sa gobyerno ni BBM. Tayo guys, hindi natin kinakampihan si BBM ha. Hindi natin siya kinakampihan. Alam niyo naman guys, makaisko tayo. At marami rin mga decision si BBM na kinikriticize natin. Pero nakita naman natin, di ba, even si Isko, tahimik din.
ayaw na magsalita. Tinitignan na lang, di ba, kung ano yung ano sa gobyerno para respeto rin kay BBM para taong bayan na ang ano. So, kaya ngayon, ang nangyari, bumagsak ang lahat ng trust rating, approval rating ni Sara Duterte. Hindi nakatulong si Duterte, napahamak pang anak niya. Di ba? So, sana, tumigil na siya sa kakasalita. Tsaka, matanda na, guys. Matanda na si Duterte. Dapat magpahinga na siya. Tapos na yung panahon niya, pinagbigyan na siya ng taong bayan. 6 na taon, sana pinagbutihan niya na. Binigay na sana yung the best niya. Kaso, ang daming corruption, di ba? Sa West Philippines, nangako sa jet ski, wala naman. Sa drugs, 3 to 6 months, wala rin nangyari. Sa corruption, ang dami. Pandemic, lumabas yung parman, bilyon-bilyon pera din. Di ba? So, tapos ngayon, nagkikriticize siya sa administrasyon. Kaya, natatawa na lang tayo, di ba? Nung kailangan siya na magsalita, magkampanya, mag-endorse, wala siya. Ngayon, kung kailan nakaupo na si BBM, tsaka naman siya nagkikriticize. Wala ang iba kanyang dahilan, kundi dahil sa confidential fund at sa spoiled brat na anak niya itong si Sara. Kung mga pinagtatanggol lang, di ba? Parang personal lang talaga. At mismo naman si Sara nagsabi na namubuhay siya na walang confidential fund. Bakit ngayon? Galit na galit sila. Tinitira nila si Martin Romualdez, sila Lisa. Di ba? Si Marcos hindi nila dinidiretso pero hindi nila alam may blessing si Marcos sa lahat ng nangyayari dyan. Presidente siya, di ba? At ang pinagkakatiwalaan niya, pinsan niyang si Martin Romualdez. Kaya alam niya, nangyayari, tahimik lang yan. Kaya sana tumigil na siya, di ba? At tapos na yung panahon niya, wala nang Duterte. Magic kasi nga, hindi nga niya may pasa guys yung gaano siya kataas sa approval rating sa trust rating, di ba? So, ano nangyari sa lang, ang bagsak. 12% ang latest, di ba? Bumaba siya. Eh kung mag-maintain yan, every survey guys, 12% ng 12% ang matatanggal sa kanya. Ilang buwan lang lagas na yan. Baka durog na. Hindi na abot ng 2028. Susuko na lang si Sara na sinasabing malakas. Baka hindi na yan kakandidato. Di ba? Dahil lalagapak ng kanyang survey. At ang survey, di ba, siyempre, lalo na Okta Research guys, hindi yan dilawan guys. Hindi yan paninira. Talagang sarili nilang komisyon yan. Kaya sana tumigil na si Pangulo Duterte. Magpahinga ka na lang tapos na yung ano mo, panahon mo. Pinagbigyan ka na ng taong bayan. Tumahimik ka na lang po. Hayaan nyo lang mababatas natin. Nirespeto nyo na lang kung anong gusto ng Kongreso, kung anong nakakabuti sa ating taong bayan. Kaya nga, di ba, tignan mo si Martin Romualdez, tumaas sa rating ng Okta, di ba? Tumaas pa siya kasi nakita ng taong bayan ang kahalagaan ng perang nilipat mula kay Sara papuntang West Philippine Sea, di ba? Particularly yung Philippine Coast Guard, Navy natin, na kailangan talaga natin para hindi tayo buliin ng China. Alright guys, hanggang dito naman po. Mga susunod yung vlog. Thank you very much.